Isa pong magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po muna ay magkumustahan at magkwentuhan kahit konting oras lang. Kamusta po kayo? At alam naman po natin na meron pong malaking o malakas na bagyo na dumadaan ngayon sa ating bansa, lalo na po sa area ng Quezon at sa area na naman ng norte, kung saan dumaan si Marasi ba, itong natapos na bagyo ay yun din naman ang dadaanan ni Nika. Ayan. At hindi naman po siguro lingid sa atin ang mga pangyayari ngayon dahil nanonood naman po tayong lahat ng news. Nag-a-update po tayo kung anong balita, po. At talaga pong mapapaisip tayo na bakit hindi pa nga nakakalabas ang bagyo, may kasunod na uli na bagyo. Ayan, si Nika ay may kasunod na uli na bagyo yan. Kaya kumbaga, umalis man si Nika bukas o sa isang araw sa Pilipinas, ay eto na uli yung isang bagyo na papasok ng Pilipinas. Po. At kahabag po talaga mga kaibigan ng sinasapit ng ating mga kababayan. Hindi pa man nakakaraos doon sa nakaraang mga bagyo, ay eto na naman uli. Kumbaga sa kalilimas lang ng mga tubig, at habang tinatanggal yung mga putik na natitira sa loob ng bahay, ay ito na naman uli ang bagyong malakas. At ngayong araw ay dumadaan yung signal number 4. Hindi po tayo masyadong sanay mga kaibigan sa signal number 4. Ayan, yung signal number 3 ay parang naiintindihan pa natin yan, pero yung signal number 4 ay parang kakaiba na yun sa ating pandinig. At ang Batanes nga ay signal number 5 pa At nako, Diyos ko Lord, pag naalala natin ang Yolanda ay nakakapangilabot yun. Signal number 5 yun. Sana naman loobin ng Panginoon na ang lahat po ng mga evacuation center ay ligtas, kasi kapag malakas ang bagyo, ang ulan at hangin, ultimo yung mga gusali o yung mga evacuation center ay nadadali din ng bagyo. Kaya ang prayer po natin ngayon ay ingatan ng Diyos yung mga tao at ang lahat ng evacuation center na hindi po masalanta ng bagyo. Kasi maganda naman yung balita kaninang umaga na maagang pumunta sa evacuation center ang mga tao na dadaanan ng bagyo. Po, talagang kailangan na po talagang maging masunurin yung ating mga kababayan na kapag sinabi ng ating mga pinuno sa bayan na mag-evacuate na, ay mag-evacuate na po, kasi ang buhay po ang mahalaga, hindi po yung mga bagay na nasa loob ng ating mga kabahayan. Kasi napansin niyo mga kaibigan, yung mga bagay na iniingatan ng mga tao, di po ba na baon lang sa lupa, sa putik. Ultimo yung mga bahay ay tinabunan lang ng lupa. Pero yung buhay, kapag sumunod sa kautusan ng namumuno sa bayan, ay maililigtas po ito. So, bigyan na lang po natin ng kahalagahan yung buhay. Huwag na muna nating intindihin yung mga kagamitan na maiiwan sa bahay. Basta ang mahalaga, yung katawan ng tao ay sumunod at pumunta doon sa ligtas na lugar. At ipinapanalangin nga po natin lahat ng mga evacuation center na wag po itong masira ng bagyo, dahil nandoon po yung mga libu-libong mga tao. Po, so wala po tayong ibang gagawin mga kaibigan sa panahon ito, kundi ang manalangin at ihanda ang ating sarili, dahil sa pamagitan nga po ng salita ng Diyos na ating binabasa bawat araw, para bang tapos na yung panahon na ipinagkaloob ng Panginoon sa buhay ng mga tao para tanggapin ang Diyos o maral ng kanyang salita. Parang narinig ko po doon sa isang teaching ng isang pastora, ay parang 7 years na lang ang natitira
At yung 7 years na yan, ayan po yung the Great Tribulation, yung walang katulad na kahirapan. So, ang nais ng Diyos, bago man mangyari yung Great Tribulation, ay makuha na niya ang kanyang mga anak sa pamagitan po ng rapture. At ang rapture ay magaganap sa isang kisap mata lang. Pero bago pa mangyari ang rapture na yan, kailangan pa rin nating saliksik ng salita ng Diyos. Kasi sabi ko nga mga kaibigan, pag nagkukwentuhan kami ng mga kapatid natin kay Kristo, ano nang nangyayari sa ating bansa? Siguro naman hindi rin lingid sa ating mga pandinig, sa ating kaalaman, sa ating mga nakikita, sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Talagang hindi na natin maintindihan pa yung mga bagay na nangyayari ngayon. Basta ako lang, ang naiintindihan ko ay ang salita ng Diyos na sa mga huling araw, bago pa man dumating ang Diyos, o bago pa man pumarito muli ang ating Panginoong Hesukristo, ang lahat ng kanyang babala ay mangyayari. Ang tinitignan ko na lang doon, yung pinakamahalaga na lang sa akin na yung mga masama ay lalong magpapakasama. Ayan. Labo-labo yan. Basta pagdating sa kasamaan ay labo-labo yan. At sabi ng Panginoon, ang mabuti ay magpakabuti na lang. So ngayon, kahit ano man ang ating sasabihin, komentaryo o komento natin sa iba't ibang nangyayari ngayon sa ating bansa, hindi po ito makakatulong. Bakit? Kasi ito na po yung laman ng Biblia, ito na yung babala ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak, na kumbaga ang intindihin na lang natin ngayon mga kaibigan ang ating sarili, na kumbaga hahayaan na natin kung ano ang sitwasyon. Kasi di po ba, sabi ko nga ng mga nakaraan, ang daming mga leader ng churches, mga pastor yan, mga workers ng church yan, mga nagbabahagi ng salita ng Diyos yan, na nandyan na po sa loob ng politika. Kumbaga nasa gobyerno na at nagtatrabaho bilang mga politiko na. Siyempre, dahil pag pinasok nila ang politiko o politika, sila po ay nakapaloob na sa politika. At sabi ko nga sa dami ng mga anak ng Diyos na niloob din naman ng Panginoon na makapasok sa gobyerno, pero wala pa rin pong nababago. Parang lalong tumitindi ang sitwasyon ng bansa natin. So ibig sabihin, tanging Diyos lang talaga ang pwedeng makapabago ng isang bansa. Diyos lang talaga. At hindi po ang tao, kundi ang salita ng Diyos na may kapangyarihan. Yun nga po ang problema. Kasi hindi ko po alam kung merong nagbabahagi ng salita ng Diyos sa pinuno ng bayan. Hindi ko rin alam kung merong nagbabahagi ng salita ng Diyos sa Quadcom o sa loob ng pamunuan ng Kongreso. Hindi ko rin po alam kung merong nagbabahagi ng salita ng Diyos talaga, na talagang araw-araw ay merong mga life group o small group sa loob ng Senado. So kumbaga makikita natin ang bagay na yan kapag nagsasalita na ang isang congressman, ang isang senador, ang isang presidente, ang isang vice president, ang isang police, ang isang armed forces of the Philippines, ang isang sundalo. Kumbaga, makikita natin sa pamagitan ng kanilang pagsasalita kung sila ba ay meron ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, at kung sila ba ay may tamang relasyon sa Panginoon at totoong pananampalataya sa Diyos. Kasi tayo po yung tayo yung mga nakatingin, nanunood, tayo po yung salamin yan. Hindi naman po yung kanilang sarili. Tayo po ang nakakapansin, nakakakita ng mga character, attitude, the way, kung paano sila magsalita, mag-react, Kaya, yun, sinasabi ko na, hindi ko naman sinasabi na nababaliwala ang effort ng mga tinawag ng Diyos na mga lingkod niya na pumasok sa politika, dahil ang motibo doon
para maibahagi, ipakilala si Kristo. Pero papaano po makikilala ng isang tao ang Diyos kung ang nag-aalab sa puso ay kapangyarihan dito sa mundo at sa lapi. Alam niyo po, nung araw mga kaibigan, pag nakaka-encounter po ako ng mga taong mayayaman, tapos ako hindi naman ako mayaman, kumbaga nga nung mga panahon na yun hahanapin ko pa kung saan banda yung aming tanghalian, tapos may encounter mo yung mga taong mga milyonaryo, kumbaga, at pinadala ka ng Diyos doon para magbahagi ng kanyang salita, para itong mga milyonaryo na na-encounter natin ay magkaroon ng tamang relasyon at totoong pananampalataya sa Diyos. Kaya lang, alam niyo mga kaibigan, ang tao ay sadyang mapanuri yan. Kasi minsan, kapag sinabi natin na tayo na sa Panginoon na o born again Christian na, yung mindset na parang okay, yayaman ka na, uunlad ka na mula doon sa kahirapan ng buhay mo, ay dadalhin ka ng Diyos doon sa tough na kumbaga hindi ka na magkukulang. Pero mali kasi ako ang naunawaan ko sa salita ng Diyos, habang ako ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay hindi yung kayamanan ng mundo ang ating nakikita kundi yung kayamanang makalangit, na kumbaga kahit gaano man katindi ang ating pinagdadaanan dito sa mundo, hindi po natin ito nakikita at hindi natin hinayaan na tayo matitinag dito, dahil tayo po ay may Panginoon sa buhay natin na siyang ating provider, siya po yung ating healer, lahat na. Siya yung ating pag-asa, siya yung ating Diyos, Panginoon tagapagligtas, na siya yung magbibigay ng kaligtasan sa buhay natin. Kaya lang mga kaibigan, ang mga yayaman na tao, kapag walang kayamanang makalupa ang isang tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos sa isang milyonaryo dito sa lupa, parang hirap-hirap nilang maniwala kasi ganito lagi ang sagot, ikaw ba't na born again ka na nga, pero bakit naghihirap ka pa? O di po ba? Samantalang sila nga hindi nga nabuborn again, bakit ang yaman-yaman nila? Kasi nga yung mindset ng tao na purke ikaw ay anak na ng Diyos, kailangang saganang-sagana ka na. Ang iyong bahay ay 20 floor, kumbaga 20 palapag ang building, at punong-puno ng kayamanan, iba't ibang sasakyan, di po ba? Ganun po ang mindset ng tao na minsan naman, sige, magbo-born again ako para umunlad ang buhay ko. Hindi po ganun Kung baga atin pong pinagtatrabahuan yan ang pag-unlad ng buhay. Alam niyo po kung bakit ko sinasabi na pinagtatrabahuan? Kapag tayo po ay nagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon at paglilingkod sa Diyos ng abot na kakayanan na ibinigay niya sa atin, ay diyan po gagalaw ang kapangyarihan ng Diyos, na kung ano po yung ating inihiling sa Panginoon, ay yun po ang ibibigay ng Diyos. Hindi po magbibigay ang Diyos ng hindi natin hinihiling. Minsan may mga unexpected blessing, pero mas maganda pong pakiramdaman sa puso natin yung bunga ng ating ginagawa patungkol sa Panginoon, para sa Diyos, yung ginagawa natin para sa Diyos na bunga ng ating tamang relasyon sa Kanya at pananampalataya. Di po ba? Gaya po, magbibigay ako ng example, kailangan ko munang dumaan na magkaroon ako ng kanser, ng sakit. Kasi kapag dinala din ako doon sa merong sakit na kanser, ako po yung gagawin ng Diyos doon na isang buhay na patutuo at pagpapala sa mga may sakit na ito ako, may sakit din akong kanser, pero hindi ko iniisip yung kanser, kundi ang iniisip ko, kayang-kayang pagalingin ng Diyos ang aking kanser. Ganun po yun. Kumbaga hindi po tayo
tinawag ng Diyos para magpasasa sa mundong ito ng kasaganaan ng buhay. Alam niyo po kung bakit yan pa nga ang mga salapi na yan, ang mga material na bagay na yan, ang kasikatan, ang kapangyarihan, yan pa ang nagiging dahilan minsan, na mawalay ang tao sa Panginoon, di po ba? Kasi sabi nga po sa Biblia, kung nasaan yung ating kayamanan o kayamanan ng tao ay naroon ang puso ng tao. Kaya yun mga kaibigan, kumbaga sa panahong ito ibabalik ko na nangyari na lahat Lahat ng mga babala ng Diyos o propesya ng Diyos sa Biblia from Genesis to Revelation ay naganap na at patuloy na nagaganap. Kaya ang naririnig ko sa mga pastor ngayon ay maging handa na tayo. Paano nga ba maging handa ang isang tao? Paano nga ba maging handa? Araw-araw, ang daming labanan. Tandaan po natin, dalawa po ang uri ng Diyos. Ang Diyos po na tagapagligtas ay nasa langit. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay nasa langit. At ang Diyos naman ng mundo ay walang iba kundi ang demonyo. Ito po yung gumagalaw dito sa sanlibutan na dinidistract niya ang pananampalataya ng mga tao. Dinidistract niya na talagang, alam niyo po, napapansin niyo rin ba? Kung sino pa yung mga mayayaman na, yun pa rin ang naghahangad ng kayamanan, di po ba? Pero kung sino pa yung walang-wala, ito yung naghahangad ng kaligtasan niya mula kay Kristo. Kasi bakit sinasabi ko naghahangad? Kasi kapag ikaw ay sinasabi rin nga po dito sa Mateo yata o Lucas na mapalad ang mga aba na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kapag ikaw ay abang-aba ang iyong kalagayan, na talagang salat na salat ka sa lahat ng bagay dito sa mundo, di po ba ang ginagawa ng isang aba ay sinasabi nilang, Diyos ko, ikaw na po ang bahala sa amin. Ikaw lang po ang aming pag-asa. Ikaw lang po ang inaasahan namin na tutulong sa amin. O di po ba? Kaya yung mga aba na sinasabi ng Panginoon, yung kagaya natin na wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos, nakikita po ng Diyos yung ating puso. Kung paano po tayo magtiwala sa Kanya, kung paano po natin pinagtitiisan ang mga nangyayari sa buhay natin. Meron pong unos at bagyo na literal at meron din naman pong unos at bagyo sa ating buhay spiritual. Talaga pong nagdidigmaan ang mabuti at masama sa buhay natin. Alam niyo mga kaibigan, kapag nakita ni Satanas yung buhay natin na kahit ano man ang mangyari, sa Diyos pa rin ako. May testing yan Sige nga, tignan natin kung talaga maka-Diyos ka pa. So, in the name of Jesus Christ of Nazareth, kailangan po talaga nating manindigan, kailangan po talaga nating maging matino bilang isang Kristiyano. Kung ang panahong ito ay panahon pa ng pangarap ng mundo, sige, mangarap po tayo ng higit pa doon sa pangarap natin nung simula. Kaya lang mga kaibigan, napapansin ko lang, ang panahon ngayon ay hindi na panahon ng pangarap sa mga bagay na narito sa mundo, kundi ito ay panahon na ng pagsuko sa Diyos at panahon na ng pangarap na maramdaman at maranasan ng bawat isa sa atin ng mga anak ng Diyos ang kaligtasan at makamit natin ang buhay na walang hanggan. Ano nga ba ang gagawin natin mga kaibigan sa buhay na ito para makamit natin at maging stable yung ating pananampalataya sa Panginoon? Meron po akong babasahin dito sa 2 Chronica chapter 7 verse 14. Sabi po dito, at kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain kong muli ang kanilang lupain. So parang ito lang po ang kailangan natin mga kaibigan. Itong 2 Chronica chapter 7 verse 14. Ito lang ang kailangan natin. Kailangan nating magpakumbaba. Tayo po yung mga mamamayan na tinawag ng ating Diyos.
sa atin po ito naka-address ng mga anak ng Diyos. Kailangan natin magpakumbaba sa Diyos araw-araw, kahit ano man ang sitwasyon ng buhay natin. Ipakita natin sa Panginoon yung ating pagpapakumbaba, dahil doon sa pagpapakumbaba, andun po yung pagpapasakop at pagmamahal natin sa ating Panginoon. At ang sabi pa po dito, manalangin. Ayan po, yan po talaga ang number 1 po na weapon ng ating mga buhay, ang manalangin. Bakit kailangan natin ang manalangin? Alam niyo mga kaibigan, kapag doon sa panahon na ginagalit at iniinisin ni Satanas, na gustong-gusto mo nang magalit, kailangan nating manalangin. Ipanalangin natin ang ating mga sarili na, Lord, yung pag-ibig mo pa rin ang mangibabaw sa aking puso para hindi ako nagagalit dito sa nang-iinis. Ginagamit ni Satanas o ng Diablo yung mga buhay ng mga tao na malalapit sa ating mga puso. At syempre, kapag pinapanalangin natin ang ating sarili, pinapanalangin din natin yung nang-iinis. Kung yan ay asawa natin o anak natin o kapitbahay natin, ipanalangin natin na maranasan din niya yung tunay na relasyon at pananampalataya sa Diyos, at bigyan siya ng Panginoon ng kalakasan. Baka nangihina ang kanyang spiritual na pamumuhay. So kumbaga hindi pwedeng tayo lang o sarili lang natin ang ating ipananalangin, kundi pati yung nang-iinis na ginagamit ng Diablo para inisin tayo ay ipanalangin din natin, upang sa ganon magkakaroon po ng magandang epekto yung ating panalangin sa ating kapwa at ganoon din sa ating sarili. So, manalangin. Paano po tayo diringgin ng Diyos? Ano pa ba ang dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan? Diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain kong muli ang kanilang lupain. So, kailangan po talagang talikuran na natin yung ating mga dating ginagawa. Alam niyo po sabi ko nga kung minsan, Lord, yung aking mga short videos, yung aking mga exercise na pinapakita sa inyo dito po sa aking YouTube channel o kahit man sa aking Facebook account, sabi ko, Lord, gusto kong ipakita sa kanila yung kalakasan na binibigay mo sa akin, yung joy. Kumbaga, sorry Lord, kasi minsan ang nagagamit kong music ay pangmundo. At alam ko na hindi nalulugod ang Panginoon doon. So, kaya sinisikap ko na magkaroon ng mga short videos na hindi yung sayaw ko, kundi yung mga bagay na nakikita ko. Yun po ang nilalagay ko sa aking mga short videos. Kasi alam niyo mga kaibigan, kaya ako ginagawa yung short videos kasi diyan po dumadami ang subscriber. Ibig sabihin, dumadami tayo sa pamilya natin, yung community ay nadadagdagan. Kasi gusto ko na maraming makakarinig ng salita ng Diyos. Gusto ko. Pero ang tanong, yun ba ang gusto ng Diyos sa paraan ko bilang tao? Siyempre po hindi. Kaya nga po may Holy Spirit na nagpapaalala sa atin na kahit maganda yung ating motive, kung hindi naman nais ng Diyos na gawin natin, ay kailangan po nating makinig sa Panginoon. So, yung mga exercise ko ay ginagawa ko yan. At sorry sa Panginoon, dahil kung hindi man po ito kalugod-lugod sa Diyos, ay ako po ay nagpapakumbaba sa Panginoon at umaamin na ako'y nagkakamali, nagkakasala. Bakit? Kasi kailangan lang makita natin na tayo ay isang tao na nabubuhay lamang talaga sa habag, sa awa, sa biyaya ng ating Diyos. At hindi po lahat ng ating ginagawa ay kalooban ng Panginoon, gusto ng Panginoon, at hindi lahat ng ating ginagawa ay ito ang ipinapagawa sa atin ng Diyos. Marami po tayong ginagawa sa buhay na hindi naman pinapagawa ng Diyos sa atin. So, ako naman dito sa aking YouTube channel, sa abot ng kakayanan na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, ay nais ko namang ibahagi sa inyo ang mga bagay-bagay o mga pangyayari sa buhay ko na gusto ko ring marinig ninyo, na bilang ako na isang lola, isang nanay, isang kapitbahay, isang tao,
isang anak ng Diyos, ay kung ano naman ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ko na pagbabago mula nung nakilala ko ang Panginoon. At sabi ko nga, ang pagiging born again ay hindi lang yan isang araw, hindi lang yan isang taon, kundi habang nabubuhay tayo, bawat umaga na ginigising tayo ng Diyos, yan yung proseso ng Diyos na hindi pa siya tapos sa atin at marami pa siyang gagawin na pag-aayos ng ating mga buhay. So, kailangan po talaga nating magpakumbaba sa ating Panginoon at talikuran yung tumalikod sa ginawa nilang kasamaan. At kapag tayo po ay tumalikod sa kasamaan at kapag tayo po ay tama na sa paningin ng Panginoon, Kanya pong diringgin ang ating mga dalangin at muli niya pong pagpapalain ang ating bayan. Hindi lamang yung bayan sa Pilipinas, kundi pwede niya pong pagpalain ang ating mga buhay, ang ating pamilya, ang ating buong sambahayan, at yung literal na rin na lugar na kung saan naroon tayo, mga kaibigan. So, bilang isang Kristiyano, sasabihin ko talaga sa inyo ngayon, mga kaibigan, na hindi ganun kadali ang magiging anak ng Diyos. Hindi ganun kadali ang isang born again Christian. Bakit? Kasi mula doon sa pagising natin sa umaga, tayo po ay nasa labanan palagi. At tatlong boses po yan ang ating maririnig: boses ng Panginoon, boses ng dyablo, at boses ng ating sarili. Di po ba? Sabi ko nga kanina, hindi lahat ng ginagawa ng tao ay nais ng Diyos na ipagawa. Marami tayong nagagawa na hindi po sinang-ayunan ng Panginoon. Kaya sa bawat araw, nandoon po yung repentance, nandoon po yung pagsisisi sa ating mga nagagawang kasalanan, kamalian at pagkukulang. Kaya nga po, hindi pwedeng mabuhay tayo sa isang araw na walang panalangin, mga kapatid. Yan po ang katotohanan. Kasi sa isip, sa salita, sa gawa, ay nagkakasala po talaga ang tao. At meron pa po mga hindi sinasadya na pagkakasala. Andyan pa yung kahinaan ng isang tao. Kaya nga po, sa bawat araw ay isang labanan, pero magiging matagumpay lang po tayo sa harapan ng Panginoon kapag tayo po ay patuloy at patuloy na nagpapakumbaba sa Diyos at umaamin patuloy na wala tayong magagawa kung wala po ang gabay ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, nawa po ay naunawaan natin ang salita ng Panginoon. Kung may mga pinuno man po sa bansang ito ng Pilipinas na patuloy na gumagawa ng kasamaan, tayo po ng mga anak ng Diyos ang magpakumbaba sa Diyos, lumuhod sa Diyos, dumulog sa Diyos. Gamitin natin ang salita ng Diyos na may kapangyarihan, na kung may pagkakataon pa na maibahagi ito sa iba, ay ibahagi natin. Kung may pagkakataon pa na manalangin, ipanalangin natin ang ating bansa at ipanalangin natin ang mga pinuno ng bansang ito, dahil hindi po tayo bingi, hindi po tayo bulag, kundi bukas na bukas ang ating mga kaisipan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, kahit man sa ibang bansa. Bukas na bukas po ang ating kaisipan at talagang nakikita po natin ang nangyayari ngayon na parang nakakapangilabot Pero sabi ko nga, kapag intact ang ating buhay sa salita ng Diyos at yung pananalig natin sa Diyos ay hindi natitinag at ang relasyon natin ay hindi nasisira ng mga bagay ng mundong ito, at hindi natin papayagan ng dyablo na sirain ang ating relasyon at tunay na pananampalataya sa Diyos, tayo po ay magiging matagumpay sa bawat araw. At lagi po nating sabihin sa Panginoon na, Lord, huwag mo akong hiwalayan, kasi kung wala ka sa buhay ko, mapapahamak talaga ako at makakagawa ako ng hindi tama. Pero kapag sinamahan mo ko, makakagawa ako ng tama at wala akong ibang mabibigyan ng parangal kundi ikaw lamang, Panginoon.
So yun mga kaibigan, ang nais ng Diyos na marinig sa ating buhay at makita sa ating mga buhay, at higit sa lahat magpakatino po tayo bilang mga anak ng Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon, talikuran mo na ang kasalanan, ay talagang talikuran na po natin at sikapin natin na hindi na natin ito balikan. Purihin ang Panginoon sa buhay nating lahat mga kaibigan ko. At alam niyo po, no, bago ko man po tapusin tong ating sharing time, maghanda po tayo mga kaibigan. Alam niyo po, nung isang gabi nagpe-pray kami ni Bunso. Talagang alam niyo, bilang isang magulang, yung aking worry ay yung kaligtasan ng aking buong sambahayan. Kaya nga lagi akong nagpapaalala sa aking mga anak na gumising kayo. Lumapit kayo sa Panginoon upang sa ganon makita ninyo ang iyong mga sarili sa kapanahonan ito, kung kayo ba ay sumusunod pa sa katuwiran ng Diyos o iba na yung landas ninyo. So, hindi naman po natin pwedeng daanin sa ispadahan, kundi talagang daanin natin sa panalangin at sa maayos na salita ang ating sambahayan. Kaya mga kaibigan, nawa po sa oras na ito ay patuloy na mauhaw ang ating mga puso sa pananalangin, at ipanalangin po natin ang ating bansa, ang mga pinuno ng bansang ito, ipanalangin po natin ang body of Christ, ipanalangin po natin ang pamilyang Pilipino, ang bawat sambahayan at sambayanang Pilipino ay ating pong ipanalangin, at huwag po nating pabayaang ipanalangin ang ating mga pamilya, ang mga magulang, mga anak, lahat ng miyembro ng pamilya natin ay huwag po nating hayaan na hindi po natin maipanalangin. Lahat na po yan, kapag nagpe-pray po kasi tayo kumbaga dala na lahat yan mula sa ating sambahayan, mula sa ating sarili, sa ating sambahayan, lahat ng mga kamag-anak, kaliwat kanan yan, ng mga kamag-anak, mga kaibigan, kakilala, mga kapatid kay Kristo, mga lingkod ng Panginoon, ay kasama na po yan sa ating panalangin. Kaya nga po hindi po sandali na oras yung ginagamit natin sa panalangin, kundi medyo matagal na oras, dahil ang Holy Spirit ay talagang siya ang nagsasabi sa ating puso't isipan na okay, ito pa yung ipanalangin mo, ito pa, hanggat may inilalagay ang Holy Spirit sa ating isipan at sa ating puso ay hindi po tayo humihinto sa pananalangin. So habang wala pang rapture, habang wala pang Panginoon sa hapong ito, ay magpatuloy po tayo sa mga bagay na makalangit, at huwag po nating kaligtaan na magbahagi ng salita ng Diyos, upang sa ganon, yung mga tao na hindi pa talaga nakakakilala ng lubusan sa Diyos, wala pang tamang relasyon sa Panginoon, wala pang tamang pananampalataya sa Diyos, ay makarinig pa sila ng katotohanan, ang salita ng Diyos, at magkikilala din nila ang Diyos, at magkakaroon din sila ng pananampalataya sa Diyos, at makakaranas din sila ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kaibigan ko, maraming salamat po talaga sa inyong suporta. Kahit man po maingay ang aking video dahil po sa nangyayari sa paligid ng lugar na to, salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po dahil nandyan pa po kayo. Kapag nakikita ko po na may views, yung faith ko na lang po ang ginagamit ko dito na Lord, nawa ay nakapakinig sila, at nalalaman ko naman po yan kapag mayroong nakikinig, kasi nakikita naman po natin yan. Pero sana lang talaga mga kaibigan, makinig po kayo sa salita ng Diyos, at sana lang talaga mga kaibigan, magpatuloy po kayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pagdalo sa mga gawain ng Panginoon, at lagi nating pangarapin sa bawat umaga sa ating pagising na ang ating ginagawa ay mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay na panglupa, dahil ang lahat ng bagay na panglupa ay maiiwan lang yan dito sa lupa, lahat, at ang mahalaga lang sa Panginoon ay ang ating buhay, ang ating kaluluwa, ang ating buhay na makauwi sa Kanya. Alam niyo po, dun sa panahon ng kamatay ng isang tao, yun na po yung judgment. Alam na ng Diyos kung saan yan pupunta ang kanyang kaluluwa. Wala pong
imposible na doon dahil dalawa lang po ang pupuntahan ng kaluluwa, langit at impyerno. Kaya doon sa panahon naman ng rapture, ang irarapture lang naman talaga ng Panginoon, ang dadagitin niya ay ang kanyang mga anak, hindi po yung mga anak ng dyablo, ano po. So yun, loobin ng Panginoon at talagang ipanalangin natin na kalooban ng Diyos na tayo po ay makasama sa rapture at makauwi po tayo sa kalangitan doon sa tunay nating tahanan, mga kaibigan. So dito na lang po natin tatapusin muli, mga kaibigan, ang ating sharing time. Nawa po ay meron po kayong naunawaan at salamat sa Diyos sa buhay nating lahat, sa kalakasan, sa hininga at sa kanyang pagyakap sa atin at paglayo ng ating buhay sa kasalanan. Salamat sa ating Diyos, purihin ang Panginoon at ang lahat po ng ating ginagawa sa bawat araw at ang lahat ng ating dinadalangin ay lagi po ito naka-address sa ating Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kasi kailangan po talaga nating maibalik o maialay patuloy ang parangal, ang karangalan sa ating Diyos Ama sa pangalan ng kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan mga kaibigan, salamat po muli. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ingatan po tayong lahat. At nawa sa araw ng bukas, magising pa po tayong lahat. In Jesus' mighty name. Amen.